Matapos malaglag ang LA Lakers sa unang round ng NBA playoffs, maraming tanong ang karamihan. Magre-retiro na ba si LeBron? Lilipat ng team or mananatili sa LA Lakers? Noong August 2022, pumirma si LBJ ng 2 years, 99 million contract extension dito sa LA Lakers. Sa second year nga ng kontrata neto ay may player option na kung saan may kalayaan siya na mag-sign sa ibang team or manatili dito sa LA Lakers. Matatanda ang kamakailan ay in-announce netong si Bronny James na susubukan nga netong magpa-drop ngayong taon. At kung sakaling ma-drop ito sa NBA, posibleng piliin ni LBJ na i-decline ng player option at i-test ang free agency para mag-sign sa kupo ng magdadrop sa kanyang panganay na anak. Matatandaan na ito ang pangarap ni LBJ, ang makasama sa hardwood ng NBA ang kanyang anak bago magretiro. Sa ngayon, wala pang ibang team ang nagpapakita ng interest na i-drop itong si Bronny James bukod sa LA Lakers. Ayon nga kay Shams ng The Athletic, ay open nga daw itong Lakers na i-drop si Bronny James para isakatuparan ng pangarap ni LeBron na makalaro sa hardwood ng NBA ang kanyang panganay na anak. Matapos ang trade deadline last Feb ay umugong ang balitang sinubukan nitong GSW na makipag-trade sa LA Lakers kapalit ni LeBron James. Wala ngang eksaktong detalye kung sino-sino ang kapalit nito, pero ayon sa mga leading sport website ay hindi si Green, Thompson or Steph ang kapalit neto dahil sila nga ang big three netong GSW at ang package nga na ino-offer netong GSW ay si Wiggins, Paul, Podziemski at multiple first round picks. Kahit hindi nga natuloy ang trade na to, baka kasubukan pa rin nilang i-recruit itong si LBJ. Ngayong laglag na kasi sa playoffs ang LA Lakers. Posibleng ang unang mag-recruit dyan ay si Draymond Green. Bukod sana sa iisang management lang sila, ay personal rin niyang kaibigan ito. Pero hindi nga magiging madali ito para sa GSW na i-recruit si LBJ. Unang-una, rival team niya kasi ito at realistically, yung magiging sahod niya. Hindi pa nga nagsisimula ang 2024-2025 NBA season ay above na agad sila sa expected salary cap. Take note ha, wala pa sa payroll nila si Klay Thompson na kasalukuyang unrestricted free agent. Kaya sa tingin ko, malabong mag-sign itong si LeBron sa GSW. Pero malay natin, makagawan nila ng paraan to para magkatotoo. Ang isa sa malaking katanungan ng lahat ay kung babalik pa ba sa Lakers itong si LeBron. Yan ay matapos ilaglag ng Denver Nuggets sa magkasunod na taon. Ngayon kasing may kalayaan na siyang lumipat ng team, posibleng iwan na lamang niya ang purple and gold at mag-sign sa title contender na team kagaya ng Philadelphia 76ers. Dito sa pili, magiging katandem niya ang reigning MVP na si Joel Embiid at recently awarded Most Improved Player na si Tyrese Maxey. Hindi malabong mangyari to dahil sa next NBA season ay isa ang pili sa may malaking cap space at malamang sa malamang max contract offer ito na hindi bababa sa $51 million per year. Hindi rin nawawala sa posibilidad ang pagbabalik ni LBJ sa Cleveland Cavaliers. Alam naman natin na malapit ito sa puso ni LeBron. Bukod sa ito ang nag-drop sa kanya at nag-iisang team sa Ohio, siya rin ang nagbigay ng unang kampyonato para sa team na to. Hindi rin malabong mangyari to. Talented din kasi ang kupunan na to na may Darius Garland, Donovan Mitchell, Jarrett Allen at Evan Mobley para maging title contender with LeBron James. Yan ay kung sakaling maisipan netong bumalik sa Cleveland Cavaliers. Ang tanong nga ay may plano nga ba talaga itong si LBJ na i-decline ng player option at lisanin ang LA Lakers? Ayon sa report ng Sports Illustrated last Feb, ay expected na nga raw na babalik itong si LBJ para sa LA Lakers next season. Dinagdagan pa nga ni Brian Windhorst na maaari niya lamang i-decline ang player option para makipagnego ng bagong kontrata dito sa Lakers or pick upin ng player option na may $51 million salary at mag-negotiate ng contract extension. Yan ay to stay longer with the Lakers. Pero kahapon lang ha, sinabi nito na sa tingin niya ay balak daw i-opt out ni LeBron ng player option at i-test ang free agency. I do not think that it will be. However, I do think that LeBron intends to opt out of his contract and become a free agent for the first time since 2018.
Bago ang All-Star netong taon ay sinabi ni LBJ na hopefully sa Lakers na nga raw siya magretiro dahil sobrang saya niya nga raw bilang Laker. Pero noong matanong nga itong si LBJ sa post-interview kung last game na nga daw niya ba yun after nilang malaglag sa playoffs, ito ang nasagot niya. I'm not gonna answer that. Kahapon lang din ayon sa source ni Shams ay itong si LBJ nga ay expected na maglalaro pa ng 2 more season. Pakinggan natin to. I'm told LeBron is expected to play up to 2 more NBA seasons. So he just finished year 21. He's going to play at least 23 is from what I'm told, potentially up to 23. He's got a $51.4 million player option. He could opt in. How much? He could opt out 51.4. The Lakers are willing to give him whatever he wants, essentially. If it's a 1-year max, a 2-year max, even a 3-year, $164 million maximum contract if he wants to come back. Mga kamamba, ang lahat ng mga sinabi ko dito ay pawang opinion ko lamang. Abangan na lang natin ang magiging final na desisyon ni King James sa June 29 or bago ang deadline na yan. Anong sa tingin mo kamamba? Magre-retiro na kaya ito or lilisanin na ni Lebron ang LA Lakers? Kung oo man, saan koponan naman kaya ito lilipat?